What's going on, man? Matagal-tagal na panahon to, no? At nandito ako ngayon sa isang rest area sa Interstate 69 sa Michigan. Naka-break lang at iniikutan ko lang ng mabilis ang ating sasakyanan. Mabilis lang naiikot, man. So, nakaselyo pa rin ang ating mga takip. Mga takip tuloy. Ang takip ng ating external valve. Walang problema, men. Grabe, no? Tagal kong hindi nakapag-vlog dahil na-busy. Dito sa likod ng truck, wala naman akong nakikitang problema. Tapos, meron pa rin ilaw ang ating license plate. Lagi kong chine-check yan dahil lagi yan napupundi. Tapos, itong ating reflective tape dito sa mud flap, natatanggal na, pero ayos pa, mga 50% nakadikit pa rin siya. Or sabihin mo na 65% nakadikit pa rin siya. Pero malapit ko nang palitan yan. Dahil pag yan natanggal, ticket. Tapos ito naman, nakadikit pa rin. Ayos pa to. Medyo natatanggal na tong side na yan, pero ayos lang. Mainit namin, talagang summer na summer. So itong aking hoses ay nakasecure pa rin ang ating mga linya, nakatakip ang ating mga fuel tanks. Nag-inspection na ako kanina pero kapag gumihinto ako, check rin, di ba? So ayos tayo dito sa ilalim ni Pete. Pero ang hindi ayos ito, men. Grabe, mga bugs, no? Oh, panis. Grabe. Gusto ko magpa-truck wash. Kaso sayang eh. Kahit na libre, syempre meron pa ring magbabayad nun, no? So ayoko masayang yung pera nila. Dahil syempre, mamaya, uy, putik, may pumasok na bubuyog. Ano yan? Saan na yun? Putik. Buksan na lang natin yung ating bintana. Putik, ito na pala siya sa windshield. Ayan. Ayan siya. Ewan ko, ano ba yan? Putik to yan. Putik. Umalis ka dito. Umalis ka dito, please. Umalis ka. Walang iya. Yan, umalis ka, umalis ka. Whew. Grabe. Muntik na ako dun, ha. Ayoko pa naman yung nagdadrive tas may lumilipad-lipad sa ko, baka ganyan ka, mahirap na dahil distraction yun, distraction. Magiging ka lang, distracted driving kasi syempre gaganyan-ganyan ka, edi putik, hindi ka na nakapag-focus sa pagdadrive. Pero ganun pa man, ayos na tayo tapos pwede na tayong umalis. Let's go, man! Yun. Alis na tayo. Grabe, ang temperature ay 88 Fahrenheit, sabi ni Pete. Sabi ni cellphone, 27 Celsius, man. Hindi pwedeng walang AC. Kahit maiboy. Mismo. So yung pupuntahan nating lugar ngayon, ang tawag sa kanya ay International Falls sa Minnesota. Ano na yon, yung katabi-tabi sila. Tabi-tabi sila ng mga border ng Ontario, ng Manitoba, tsaka ng Minnesota. Parang ganon. Kaya siguro ang tawag sa kanya International Falls. So, nagpunta na ako dati doon, yung malapit sa border mismo. Ito lang yung border. Ito yung yung customer. Yung kapag nagkamali ka ng pasok, putik, papalik ka na lang Canada. Kaya okay tayo doon. Mga 3 beses na yata ako nakapunta ng customer na yon. Dadaanan natin yung Superior, Wisconsin, tsaka yung Duluth, Minnesota. Kaya meron akong truck stop na hinihintuan doon sa may Superior, Wisconsin. Yung kitang-kita mo yung
Lake Superior. So yung ating produkto na dadalhin doon, ang tawag sa kanya ay Advantage Bulk. Pero ang pinaka tawag talaga sa kanya ay defoamer, defoaming agent. So nagkakape ako ngayon, kaya sa mga nagkakape dyan, gabi man o umaga, hapon o tanghali, cheers man. Sarap, kape. Yon, at least medyo maulap na ngayon na wala yung araw. Hindi masyadong ang tawag doon yung nakatirik yung araw. Kaya medyo kumalma naman yung init. Ingay nun ano yun? Yung upuan. Kaya mo na yan, ingay lang yan. Oh? Ano ba yan? Hanginan ko nga itong wala pa rin. Saan yun? Nakakangilo yun eh. Pero yun na nga, gusto ko lang ikwento. Uy, parang uulan ah. May pumatak na ulan. Maganda yan. Sige na, pakibuhos na para naman medyo mahugasan si Pete lang libre. Pero gano'n na nga yung gusto ko lang sabihin na medyo matagal nga akong hindi nakapag-video. Kasi, bakit nga ba? Sobrang busy, men. Sobrang busy ng trabaho na parang pagod na pagod ako palagi. Yung sistema ngayon, 5 hanggang 6 na araw ako sa kalsada. Pag uwi ko ng bahay, pinakamatagal na yung 2 araw lang. Kaya, sobrang busy. Sobrang pagod, halo-halo na, tas oras sa pamilya, so parang hindi ko na naisingit yung mag-video. Pero ganun pa man, maganda yon kasi kahit na mataas ang presyo ng fuel, nagiging malakas naman yung mga biyahe natin para makompensate yung pagtaas ng fuel. Pero ngayon, mababa na mga $5 na lang yung presyo per gallon ng diesel dito sa parte ng Michigan na to, malapit sa Sarnia, no? Dati umaabot ng $6.30 per gallon. Ngayon nabawasan na lang mahigit $1. Tapos diyan sa may bandang US 24, yung dinadaanan ng mga taga-Ontario yun yung talagang passage. Daanan yun papunta ng West Coast. Yung US 24 meron diyan tinatawag na industrial road, parang ganon. Meron siyang mga 4 yata na truck stop kung hindi ako nagkakamali. Merong Fuel King, merong Pilot, merong Loves, merong Petro yata. Parang ganon. Ang daming truck stop doon. Napakamura ng fuel doon, men. Yung sa bandang Toledo, Ohio, sa may Detroit, Michigan, parang mga $4.98 or kulang-kulang $5 per gallon. Pero dun sa industrial road na yun, sa US 24, ang pangalan ng syudad ay Napoleon sa state ng Ohio. Grabe, $4.10 men per gallon. Kaya nung nasa Toledo ako, pupunta ako pabalik na ako ng Canada, no? Magpapa-north na ako. Ang ginawa ko, nagpa-south ako para sadyain ko yung mura na fuel na yun. Kasi mga 20-minute drive lang naman yung madadagdag sa biyahe ko. Sabihin mo ng 40 minutes, balikan. So okay lang yung 40 minutes na mag-consume ako ng fuel kung makakatipid naman ako ng mga almost $1 per gallon. Pero kahapon, mga 80 cents lang yung diferensya, kaya hindi na ako bumalik doon. Hindi na ako nag-refuel doon pala. Kasi nanggaling rin ako ng Toledo kahapon. Magkakarga sana ako ng fuel doon, kaso dito na lang ako sa may bandang Detroit nagkarga dahil yun nga 80 cents per gallon, parang parang kawawa naman si Pete yung mileage niya. Parang kailangan mo rin timbangin kung okay bang magpalayo ka para makatipid ng fuel o okay na lang din na along the way ka na lang mag-fuel para hindi tumaas yung mileage ng sasakyan mo, no? So kahapon pala, ang naging trabaho ko lang,
ay nag-deliver ako sa Ohio, malapit lang sa Toledo. Pagkatapos nun, nung empty na ako, nagpa-washing ako sa Detroit, Michigan. And then bumalik ako ng Canada ng empty. Yung malinis na trailer na hatak-hatak ko, yung pinalinis ko, dinala ko siya sa London, Ontario. Binagsak ko doon yung malinis. Tapos eto na ngayon yung trailer na dala-dala natin. Sa customer na yon, kinuha ko yung load na to at dadalhin nga natin to sa Minnesota, dyan sa bandang International Falls. So ang ginawa ko lang, nag-trailer switch, parang ganon. So pagkatapos ng delivery sa International Falls, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero nakalagay sa work order, nagpapatank wash ako sa Chicago, Illinois. Tamang-tama, meron akong bagong doon, kamag-anak, yung pinsan ko. Shoutout sa'yo, Tin! Anak ni Uncle Jero. Shoutout din sa'yo, Uncle Jero. Pati kay Auntie Dean. Shoutout sa'yo, taga Lingayen, Pangasinan. Orben Maloy, Pangasinan. So, yung pinsan ko na yon, nurse siya at nag-apply siya papunta ng Amerika. Tapos ngayon, nung Mayo, nakarating na nga siya dyan sa Chicago. Siguro mga 2 oras south ng Chicago, sabi ni Uncle. Kapag matetenga ako sa tank wash, mag-u-Uber ako. Sasadyain ko sila dun sa tirahan nila para excuse me, para madalaw ko rin yung mga pamangkin ko sa kanya dahil hindi ko pa nakikita yung mga yun, men. Dalawa na yung pamangkin ko sa kanya, tapos malalaki na, mga 4, 5, 6, 7 years old yata. So tingnan ko kung mag-washing ako sa Chicago or baka kung saan ako papuntahin, pero malalaman ko yan sa Sabado dahil yung delivery ng load natin na to, itong defoamer na to, ay sa Sabado. Ano ba ngayon? Ang araw ngayon ay Huwebes, no? July 9, 2026. So July 9, 10, 11. July 11, Sabado yung deliver natin. At meron pa tong mga, siguro 1,000 to eh. 1,000 milyahe. Mula, saan ba yun? London hanggang makarating sa International Falls. Sa kilometers, mga ano yun, mga 16, 1700 or 1800 kilometers siguro. So mga 18 to 19 hour drive. Pag kotse, mga 17 something hour drive lang. Pero syempre, truck tayo, mabagal. Tapos may mga congestion, magiging 20 hour drive siguro yun. Kagabi, doon ako natulog sa may rest area, sa may Sarnia. Yung pinakahuling rest area bago ka makarating ng border ng Sarnia at saka ng Port Huron. So, meron tayong fresh 11 hours simula doon, and then bukas ng hapon or gabi, nandun na tayo sa Minnesota or siguro sa Superior. Bahala na kung saan ako matutulog. Kaya relax lang tayo ngayon. Mamaya pagka tulog ko, umaga ulit ako siguro. Kung matutulog ako ng alas 10, magpapahinga ako ng 12-13 hours para kinabukasan ng alas 10 aalis ulit tayo para gagabihin tayo sa kalsada. Ang gusto ko ngayon, titigil ako sa mga truck stop or rest area ng gabi na, yung walang araw, para hindi ganon kalamig or hindi ganon kainit pala. Dahil kahapon nung nandun ako sa rest area, mga alas 11 na lang gabi yun, men. Doon ako natulog and nakapatay yung makina. Meron lang akong electric fan. Shoutout kay Queen D sa bagong electric fan na binili niya para sa akin. Napakalakas, men. Kaya ginhawa yung tulog kapag walang vibration ng truck, tapos tahimik. Tapos syempre nakapahinga si Pete ng mga mahigit 10 oras yung pahinga niya. Kaya maganda yun. Magandang tumitigil ng gabi para hindi ganun kainit, para hindi mo kailangang mag-idle buong gabi para lang mag-AC. Kaya yun, mamaya titigil ako ng mga alas 9 na naman o alas 10 ng gabi para ginhawa yung tulog natin, men. Pero ganun pa man, welcome back sa ating lahat, no? Dito sa channel natin at nabuhay na naman. Matagal na wala, tapos dumarating na naman parang kabuti.
Pero welcome back sa ating lahat at sisikapin natin ituloy-tuloy ulit dahil hindi basta-basta amin. Hindi basta-basta yung pag-video. Pero syempre, para sa'yo, gagawin ko to, men. Titirahin natin ang titirahin yan, no? Kaya, ganun pa man, dito ko muna tatapusin tong maiksi o baka medyo mahaba na video na. Kaya, siguro itutuloy ko na lang to mamayang pagtigil or bukas pagka simula ng trabaho. Kaya, sa inyong lahat na bumabalik sa ating channel at sa mga walang sawang tumatangkilik ng ating channel, paulit-ulit. Paulit-ulit, Kaloy. Pero sa inyong lahat na bumabalik sa ating channel at sa walang sawa ninyong pagsuporta, maraming salamat sa panahon at oras mo, men. Mag-iingat ka palagi and I'll see you tomorrow. Peace.